Eto, pag-usapan natin 'tong balita na ito dahil ayon sa balita na ito, di umano umuulan ng pera sa Congress, sa Kamara. Naku, pambihira. Kaya ito po, magkakaroon po ng botohan, okay, kung ipapasa na po ang impeachment sa Senado. Tandaan niyo po yung boboto para sa impeachment, yung pabor sa impeachment. Chances are nakakatanggap ng pera 'yan. Sinabi po ni Tiangco 'yan, 'di ba? Last time, yung pumirma sa impeachment ni VP Sara, nabigyan. Nagkaroon ng nirilisan ng pera para di umano sa proyekto, pero gano'n na rin naman 'yun, parang bayad. Kahit si Pulong sinasabi, iipitin, 'yan ang nangyayari po ngayon, takutan. At ang number 1 nananakot diyan, si Charis. Etong si Sandro Marcos. Grabe 'tong pamilyang Marcos 'no. Sakit sa bangs. Ano bang naitulong ng pamilyang Marcos sa Pilipinas? Para matuloy yung impeachment, tatakutin. Iipitin yung budget nyo. 'Pag hindi kayo papabor sa impeachment ni VP Sara, di umano. So tingnan po natin 'yan. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang mga umano'y usapin ng tila paghahanda ni Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para sa inaasahang botohan sa House Plenary kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Sa ulat, ilalabas na rin umano mga for later release na pondo ng mga mambabatas. Walang kumakantang mambabatas tungkol dito sa ngayon. Si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano wala raw nababalitaan. So negative, para sa kanya negative. Karamihan naman niya sasabihin negative 'di ba? Or itatago, yung iba itatanggi. Pero hindi ka maririlisan ng budget. Or 'pag yung for later release, mare-release na 'pag ikaw ay sumang-ayon sa impeachment. Gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Wala ring nababalitaan si Navota City Congressman Toby Tiangco. Pero sa mensahe niya sa BNC, may lumabas anya ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 90 million pesos para sa kanyang distrito noong April 17. 3 araw ito matapos ang pagdinig ng House Justice Committee kung saan lumantad sa pagdinig ang self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. So alam nila magsasalita si Tiangco, 'di ba? So wala na siya nabalitaan, sinikreto na siguro sa kanya, pero may natanggap daw. Galing naman sa kanya. 90 billion, hindi natin alam kung ano talaga ang purpose nito, 'di ba? Pinabulaanan naman ng ilang kongresista ang issue. Ang masasabi ko lang ay wala ako natanggap na ganun tawag. I am a member of the minority and perhaps you should ask the other members of the House. Well, inaasahan na natin na mayroong ganyan lalabas na mga balita at black propaganda pagdating dito sa... Yung pala pangalan nito, si Congressman Sendanya. Never heard Kaya natatawag ko siyang Congressman Ngiwi. Ito yung pala, yan pangalan niya. Para sa kanya daw, ine-expect na niya na may darating na ganyan. Ano ine-expect mo? Darating na maleta? usapin ng impeachment. Pero sa dulo, tandaan natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang mag-initiate ng impeachment at eventually iakyat ito sa Senado. Ayan. So, sa madaling salita, trabaho nila. Trabaho nyo maging patas. Ang lagi pinagsasabi nila, trabaho nila yung ginagawa nilang pag-impeach kay BP Sara. Kay Bongbong, wala kayong nakita. Alam mo, wala namang problema kung talagang kakasuhan nyo at papa-impeach si BP Sara. Pero halatang-halata lang naman, kaya nyo pina-impeach si BP Sara, hindi dahil sa pagsisilbi sa taong bayan at sisilipin nyo yung kanyang mga nakaw di umano kahit wala naman. Kaya nyo sinisilip si BP Sara dahil ayaw nyo mapaupo sa 2028. Kasi kung kayo ay sisilip sa nakawan, at kayo'y sisilip sa mali, at kayo'y sisilip sa confidential funds, imposibleng mamimiss nyo si Bongbong Marcos. Andoon po ang issue. Double standard kayo. Ipokrito kayo. Wala pong issue doon sa karapatan, doon sa trabaho ninyo magpa-impeach. Diba? Paano mo napuna?
Halimbawa lang 'to, hindi ko sinasabing magnanakaw si Sarah. Halimbawa lang ito, okay? Halimbawa nag-shoplift si Sarah at ikaw ang gwardiya. Nakita mo, hinuli mo, dinala mo si presinto. Tapos pumasok si Bongbong Marcos kinabukasan, hinold up, tinangay lahat ng pera, tinangay lahat ng mga bilihin dun. Tapos wala kang imik. Pumasok, lumabas. Tapos tinatanong ka sinong nagnakaw, hindi mo alam. Naiintindihan po natin. Ulitin ko, hindi ko sinasabing magnanakaw si Sarah. Pero for discussion purposes, kung ganun nga ang sitwasyon, na napaka-plastic nyo, mga animal kayo. Napaka-plastic ninyo. Tapos sasabihin mo, ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang gwardiya. Gunggong. Kung ginagawa mo ang trabaho mo bilang gwardiya o binagawa mo ang trabaho mo bilang congressman, imposibleng na-miss mo yung ng hold up, ng limas ng gamit. Naiintindihan po ninyong ibig ko sabihin? Imposibleng na-miss nyo yung mastermind. Huwag nyo, niloloko nyo pa taong bayan kaya nakakabwisit itong mga... Doon na nga kayo sa bundok para meron naman kayong ambag sa Pilipinas. Itong singiwi, oh. Si Congress Miao Kiko Barsaga hindi direktang sinagot kung totoo ba ang aligasyon sa presidential son. Pero sinabi niya sa BNC na kagaya ng kanyang ama, kikilos rin ang batang Marcos para ma-impeach si BP Sara at babaliwalain nila ang negatibong epekto nito sa bansa at sa ekonomiya. Makuha lang nila ang kanilang gusto. So sa madaling salita, para kay Kiko Barsaga, gagawin nito mga to, lalong-lalo na itong mag-ama, si Marcos at si Sandro. Para lang hindi makaupo si Sara. Kahit na lumubog tayo sa kumunoy, kahit na lumubog tayo sa utang, kahit na lumubog tayo sa kahirapan, hindi na nga naaasikaso. Next week, tataas na naman ang gasolina. Alam nyo ba yan? Magkarga na kayo this week. Tapos aasikasuhin yung mga animal kayo. Pataas-taas pa kayong kamay, mga animal kayo. Sa agenda ay Sayamir Puentes. Abante. Ay, nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan,
walang halong